Magandang araw mga katokers, mga katoshis, mga katokis. Welcome na naman po tayo dito sa ating panibagong vlog dito sa Talking Toshi TV. Yes! Okay, pag-usapan natin yung nangyari kagabi. Game 3, post-game analysis ng mga nangyari at mga statistics na rin, no? Okay. Sa wakas nanalo ang Magnolia sa San Miguel sa game 3, final score natin ay 88-80. At may mga points lang ako rito na gustong i-stress out na ang mga nangyari dito sa game 3 na ito ay itong si Tyler Bay naging defender. Medyo nabawasan ang scoring production niya. Sa yung pag-produce ng score niya, medyo mababa ang kanyang score, pero may ginampanan kasi siyang tawag dito, role. At ito ay bantayan si Benny Boatwright at naging successful naman sila, medyo napigilan ang diskarte ni Benny Boatwright kagabi dahil sa depensa ni Tyler Bay at sa tulong na rin ng ibang teammates si Tyler Bay, Okay. At tinakbo, dinaan sa bilis ng Magnolia ni Ratchada yung laro kagabi, Puro fast break ang nangyari. Mamaya i-analyze natin yung mga numbers na yan, naiwan yung mga malalaki ng San Miguel, specifically ito si Junmar Fajardo. Tumatakbo kasi si Ian Sanggalang. Kung i-compare nyo naman kung i-compare nyo yung dalawa, di hamak na mas mabilis. Although nakakahabol din naman si Junmar, pero mas mabilis pa rin si Ian Sanggalang, Okay, isa pang napansin ko dyan, single coverage lang si Junmar. Hindi nila dino-double team kasi alam nila once na mag-double team sila, i-kick out lang ni Junmar yung bola sa mga shooters nila sa labas. Kaya single coverage lang nila. So man to man, single coverage lang si Junmar. So napilitang magka-isolation si Junmar Fajardo, Walang kick out to the shooters of SMB. Okay? Ito pa yung mga napansin kong kakaiba nangyari o yung mga ginawa ng Magnolia kagabi para sila'y manalo. Yung inside game nila. Yun ang kanilang idinikta kagabi, they want to put the bigs of San Miguel into foul trouble. Specifically Boatwright and JMF. Pag nawala yung dalawang yun o isa man doon, malaki na ang posibilidad na manalo sila. Okay? Yung inside game ang inimpose nila kagabi. Alright? Putting the big men into foul trouble. Alright? And napansin nyo ba mga kababayan, mga ka-PBA, physical silang maglaro kagabi. Talagang kinakatawan nila, yung mga malalaki bawat pasok, dami nagsibagsakan ng mga player, okay, physical lang laro kagabi ng Magnolia, which was to their advantage, kung napapansin niyo sa fourth quarter pa lang, yung fourth quarter napansin ko 7 minutes pa lang penalty na sila pero sa tingin ko okay lang yun kasi nadepensahan mo naman, So yung free throws na ma-convert ng San Miguel out of your penalty, sa foul penalty ninyo, di gasino namang mas marami ka namang na-score na. Kumbaga nabawi mo na, doon sa free throws na isushoot ng San Miguel at maaari pang magmintis. May possibility pang magbinte. So, very good decision making, Okay. Isa pang nangyari at nawala sa laro ng San Miguel is yung assist, yung sharing of the ball. Naging impatient sila, nagmadali sila para habulin yung lamang. Nawawala tuloy sa kanila yung bola, nagkakaroon ng turnovers. Yan ang mga points na nakita ko kagabi. Kaya siguro nanalo ang Magnolia is because of those things, Okay. Unahin natin yung field goal percentage. Lamang dito ang Magnolia this time, 45% as against 34%
of San Miguel Beer. Kung titingnan natin yung statistics, yung percentages ng mga naglaro kagabi, no? Mga na ipinasok ni Coach Chito Victolero, almost all players went to 40 to 50% above ang percentage ng field goal. Walang bumaba ng 40 halos. 40% to 50% ang field goal percentage ng mga players na ipinasok ng Chito Victoria, which is a good sign, ano? Kaya naman mas marami silang naibuslo kaysa sa San Miguel Beer, ano? Now, sa 3 points percentage, iniwan sila, San Miguel iniwan ng 3-point percentage, or yung galing nila sa 3 points. Inalat sila kagabi. Okay? Iniwan sila ng 3 points sila. Yung 3-point percentage nila napakababa, 19% as against to 42%. Yung 42, 6 out of 14, pero mas masama naman yung 19%, 7 out of 36. Biruin mo, 36 ang ibinato mo, 7 lang ang pasok. So, very atrocious. Hindi maganda, no? Credit to Aris Junicio and Paul Lee. Ito, si Paul Lee, long last, medyo nakabawi-bawi sa tres, ano? So, pero si Aris Junicio, yung dalawang tres niya, wherein yung kung kailan mo kailangan, no? Dun siya pumutok. Dun siya kumukuha ng tres, nakakagawa ng tres, no? So, ayan. Sa assist naman, lamang pa rin ang Magnolia, 18 to 13. Care of Halalon and Baroka. So, bukod sa umi-score sila, si Halalon at si Baroka, they share the ball, no, sa mga teammates sila. Points in the paint, dinictate nga ito ng Magnolia. Sabi ko sa inyo, yung inside game nila, yun ang in-impose nila kagabi. Kaya naman nakapuha sila ng 54 points doon as against to 34 points sa San Miguel. Care of Sanggalang at Halalon and Baroka. Yan. So, fast break points. Ako, lamang na lamang dito ang Magnolia. Binilisan nila, takbo-takbo, no? So, nakuha nilang puntos out of the fast break. 26 points. Sa San Miguel, 11 lamang. Okay? Alright. Sa turnovers, 18 to 20. Ang Magnolia 18, ang San Miguel 20. Okay? So, sabihin nyo, hindi nagkakalayo. Pero, ang pinaka magandang o pinaka highlight noong turnovers ng San Miguel 20. Okay, bukod sa marami sila na turnovers, masyado marami ang 20 turnovers sa isang game, ano? Okay? At yung 12 turnovers doon ang naka-commit, ang nakagawa, no? Si Boatwright with 8 turnovers and Fajardo with 4 turnovers. So, total of 12 turnovers dun pa lang sa dalawang malalaki. So, nadepensahan talaga ng Magnolia yung dalawa kagabi. Hindi masyado nakadiskarte. Okay? So, total of 12 turnovers kay Fajardo pa lang at saka kay Boatwright, ano? Ayan. Ano pa? So, dapat balikan ito yung mga dapat gawin ng both teams, ano? San Miguel should go back sa winning ways nila, kung paano sila nanalo ng games 1 and 2. Yung 3-point shooting nila, make sure na gagana ulit. Kasi pag yun hindi gumana, hindi maliit ang chance nila na manalo. Okay? At pag nadepensahan pa sila, mauulit lang yung nangyari nung game 3. Okay? Limit their turnovers. Okay? Hindi ko alam bakit di binalik si Chris Ross, ano? Si Jeron Teng ang pinagbaba ng bola kagabi, no? Kaya si Chris Ross kasi stabilizer. Okay? Bukod kaya nga ginawa siyang assistant coach, ano? Mag-ayos ng play, no? Magbaba ng bola. Okay? Dito nila na miss si Jericho Cruz kasi suspended siya kasi 5 technical fouls na siya, no? Nakaipon siya ng 5 technical fouls. Automatic 1 game suspension 'yon. Sa fast break, sa takbuhan dito na miss na San Miguel si Jericho Cruz.
So pagbalik naman niya siguro, titingnan natin kung makaka-recover ang San Miguel sa fast break points. Okay? Para makasabay sila sa Magnolia sa takbuhan. Okay? Ang Magnolia naman, sa wakas gumana na yung troika nila, yung 3 personnel nila, yung backcourt nila. Yung 3 tao nila sa backcourt, si Baroka, si Lee, at saka si Halalon. Baroka finished with 20 points, Lee with 12, Halalon with 10. All double figures. Kaya naman na nanaig ang Magnolia, no? Siguro kung magagawa pa rin ni Chito Victolero na i-assign si Tyler Bay na medyo mag-sacrifice sa scoring at bantayan ng maigi si Boatwright, magiging epektibo yon, no? Unless nagagawa ng paraan, mag-a-adjust syempre ang San Miguel kasi natalo sila, no? So the San Miguel will make the necessary adjustments come game 4 tomorrow. Okay? So yan ang mga inputs natin, ano, and post-game analysis of your statistics sa naganap na Game 3 kagabi. Okay, sabay-sabay tayong manood mga kababayan, mga ka-PBA, bukas alas 7. Alas 7:30, alas 7. Game 4, San Miguel Beer versus Magnolia Hotshots. Pero bago yon, meron muna tayong awarding ng Best Player of the Conference at ng Best Import. So abangan na lang natin bukas ang awarding at saka yung outcome, Game 4 ng PBA Commissioner's Cup. Okay? Subscribe po tayo mga kababayan. Iimbitahan ko po kayo mag-subscribe dito. Ayan, mag-subscribe kayo dito. Asan ba? Ayan, ayan. Subscribe kayo, no? Sa ating YouTube channel. Huwag niyo po kalimutan na mag-subscribe. At mag-follow na rin tayo sa ating YouTube, sa ating Facebook page, Talking Toshi TV. Maraming salamat po sa pagsubaybay. Hanggang sa susunod nating vlog sa mga susunod pang mga pagkakataon. Maraming salamat po muli. Ingat po tayong lahat.